Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina, isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan sa programang Itbulaga. Sinalubong tayo ng mga Itbulaga host ng may saya, may tuwa at maging ang mga team studio. Super saya at to the highest ang energy kanina. Samantalang viral at pinag-uusapan naman ang entry po ng mga Dabarkads natin or ng Itbulaga para po sa entry nila. Para yan sa special po ng Lenten presentation ng Itbulaga. So sa Holy Monday, ang ipapalabas po ay yung The CEO na pinagbibidahan Joey De Leon, Wally Viola, Miles, Karen, Ian Red, Ann Ferrer Eunice, Jean Drilon, introducing Daryl Jandani, Arman Mandapat, and syempre, special participation of Bimbol Rocco and Perla Bautista. And kanina nga po pinasilip ang ilan sa mga eksena po ng The CEO na kung saan si Miles Ocampo po pala ay isang matapang na CEO mga kadabarkads. Kinawahwa daw si Bimbol Rocco. And syempre na-touch ng husto ang mga dabarkads natin, kaya dapat nating itong suportahan at abangan dahil meron tayong mga aral na mapupulot dito. And by Holy Tuesday naman, My Forever, na kung saan pagbibidahan ito ni Bossing Vic, Jose Manalo, Ryan Agoncillo, Mike Pecto Nakwa, and Samantha Rescal, Casey Bueno, and syempre introducing din ang ating mga clones, Roel Carino, Dominador, and andyan din syempre si Yunyul Kim. Pinasilip din po kanina yung isa sa mga eksena dito na kung saan nagsasayawan po sila mga kadabarkads. Sabi po ni Bossing, isa daw ito sa merong pinaka-intense na eksena. Samantalang sa Holy Wednesday naman, Bahay Aruga po ang ipapalabas na kung saan ay pinagbibidahan ni Ma'am Helen Gamboa Soto, Maine Mendoza, Paulo Ballesteros, Alan K. Raisa May, and andyan din si Shara Soto, Julia Calarete, Terry Honor, and Luwan D. Syempre, introducing Lucky Robles and June Ryle Kiambao. Nakita din natin yung eksena dito mga kadabarkads, and sobrang heavy din. Umiiyak nga po doon si Paulo Ballesteros habang nagsosorry kay Ma'am Helen Gamboa. So dapat natin itong abangan mga kadabarkads dahil ang gaganda po talaga ng mga eksena nito, and habang pinapakita at inilalabas nga nila yung mga pasilip ng Lenten Special ng Itbulaga, sobrang emosyonal ng ibang Dabarkads natin maging ang Itbulaga host. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin itong dapat nating abangan. Bukas, March 13, Friday po yan, baka sakali cafe tour. Ayan po yung announcement, 6:30, Federal Cafe, 8 p.m. Brutal by Wados, and 9:30, Creepy Central, and 10:30 po sa Clowns Republic ni Alan Gay. And also, meron pong mga nagbabalik. Walang iba kundi po ang mga singing queens natin. Yes, mga kadabarkads, sa by request, bibida ang mga singing queens natin sa mga naghahanap po sa kanila. Eto na po ang pagbabalik nila. Ngayong Friday din, March 13, makakasama natin sa by request ang singing queens. At i-comment nyo na daw po ang mga request ninyong song para sa kanila. And kung hindi pa po kayo VIP na mga kadabarkads, i-click nyo lang yung join button dito po sa YouTube channel ng Itbulaga. And right after nga po ng announcement na to ng TBJ or ng Itbulaga, marami pong mga fans ng mga singing queens ang naging masaya dahil na-miss talaga nila ng husto ang mga singing queens natin. Meron pa nga po nag-comment doon na asgas na lamang daw ang mga singing queens, hindi po mga kadabarkads. Katunayan yan, parte pa rin sila ng programang Itbulaga. Dahil kung hindi na sila parte ng Itbulaga, hindi sila makakasama sa Lenten Special po ng naturang programa. Samantalang update lang tayo para po yan kay Wally Viola na issue. So ayon nga po dito, base daw po sa pinakahuling balita ngayong March 2026, wala pa pong konfirmasyon or opisyal na ulat na nagsampa na ng kaso si Wally Viola laban sa taong nang batok sa kanya sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. Para po sa mga
mga hindi nakakaalam ng insidente, nung nakaraang linggo po kasi may mga video na kumalat online na nagpapakita na si Wally Viola ay nabastos o nabatukan habang nasa barangay para sa segment na Itbulaga. So syempre umani po ito ng reaksyon sa publiko. Maraming mga netizen ang nagpahayag ng awa at pagkadismaya sa ginawa po sa komedyante, lalo na't ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho para makapagbigay ng saya at tulong. Bagamat naging viral ang video na panununtok o pambabatok, nananatiling tahimik ang kampo ni Wally at ang management po ng Itbulaga o ng TBJ Production kung magsasampa sila ng formal na reklamo laban sa hindi kilalang tao. Sa kasaysayan ng programa, mas pinili ni Wally at si Manalo na idaan sa biro o pangaral ang mga ganitong sitwasyon sa barangay, maliban na lamang kung malagay sa seryosong panganib ang kanilang seguridad. So hindi na po ito pag-aaksayahan pa ng panahon ng TBJ Production or mismong ni Wally Viola. Alam naman natin mga Cadaver Cats na very professional sila pagdating sa mga ganitong usapin. Mas pinipili na lamang nilang magpatawad, magpakumbaba at palagpasin ang naturang insidente. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isa sa mga TBJ na kung saan magpapaalam na daw po sa pwesto at hindi na muling tatakbo by 2031. Ayon nga dito sa post, Tito Sen sinabing posibleng huling termino na niya sa Senado. Sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na maaring ito na daw ang kanyang huling termino bilang senador dahil sa kanyang edad. Ginawa ni Soto ang pahayag matapos siyang manumpa para sa ika-20 Kongreso sa National Museum of Fine Arts sa Maynila, kung saan dati ring matatagpuan ang Senado. This will probably be my last term considering my age. I'm also starting to feel a bit tired. By 2031, I might not have the drive anymore. Yan po ang sinabi daw ni Tito Soto. Dagdag niya sa kanyang kasalukuyang termino ay nais niyang ibahagi sa mga bagong senador ang kanyang karanasan at kaalaman sa Senado. So, posible daw pong hindi na tumakbo si Tito Soto by 2031. Ang kanyang dahilan, siguro mahina na daw siya noon, di na daw siya makakapag-drive, na which is totoo nga naman, 'di ba? Alam naman natin na senior citizen na rin si Tito Soto, and dapat hindi na din po siya na-stress, 'di ba? Sa mga usaping politics, mga Cadaver Cats, dapat nagpapahinga na lamang 'yan sa kanilang tahanan or nasa programa po ng Itbulaga, 'di ba? Dapat ina-enjoy niya na lamang po yung kanyang buhay, 'di ba, mga Cadaver Cats, kesa mas stress sa mga politika, sa mga nangyayari po sa ating bansa. Sobrang nakaka-drain 'yan, mga Cadaver Cats. And pag mga ganitong usapin na siguro hindi na po dapat pang ma-stress, no, si Tito Soto. So kayo ba, ano po ang reaksyon ninyo dito, mga Cadaver Cats? Please comment down below.